Hello mga guys! Welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Tapos na natin dito sa general overhaul na 456. Meron nakaabang top overhaul. Pinapalinis natin yung cylinder head, yung block, yung lagay ng cylinder head bolt. Yan. Ito mga guys, pwede natin i-out ito kasi ilang araw na po umaandar. Ngayon start tayo. Yan. Yun. Yan mga guys, okay na yung andar niya, pwede natin bitawan. Kung sa manok yan, kondisyon na yan. Kasi umandar na namang ilang araw. Okay, pag-usapan natin mga guys kung anong ginawa natin dito. Yan. Ito mga guys, ang ginawa natin dito, general overhaul. Pag-usapan natin yung ano na yan. Ito mga guys, ang pinagdan dito, water pump. Ito cylinder head obligado, pero ito mga guys, kung mapansin nyo po, original po ito. Yan. Tapos hydrovac. Yan. Kasi po dumating dito walang preno. Nakita natin yung hydrovac niya mga guys. Ang naging problema po, kasi mga guys, hindi ko na may pakita kung paano ko kinalas ito, paano ko ginawa. Nag-troubleshoot na lang tayo. Kung mapansin nyo mga guys, yung yung rubber niya po punit, kaya po hindi siya makabuo ng vacuum. Tapos mga guys, yung cylinder head gasket po na galing sa overhaul gasket, hindi ko po ginamit. Ang ginamit natin mga guys, original na galing sa Mitsubishi. Kasi mga guys, iba yung tibay ng ng original. Tapos meron pa tayong pag-usapan dito. Yan. Pinapalinis natin to. Yan. Ang ginagawa natin dito guys, dahil nag-overheat, kailangan ilinis yung mga kumapit na asbestos gasket, kasi ito hindi carbon type. Asbestos gasket mga guys yung nangyari. Puntahan natin. Tapos yung thread niya, sikreto ito mga guys, ito yung bibigay kong tips sa mga mga baguhan ng mga mekaniko, yung beginners, para po iwas mag-job. Dapat po malinis tayo, cleanliness. Yan, dito na lang tayo. Puntahan natin yung magdaldalan tayo rito. Puntahan natin yung pyesa. Kasi yung cylinder head mga guys, pinadala natin sa machine shop. Yan. Ito guys, ito po yung yung palatandaan na nag-overheat. Yan. Kung mapansin nyo mga guys, yan yung compression po, tumawid sa tubig. Tapos itong mga tornilyo, kinalawang po niyan. Ang ginawa natin po dyan, pinakambras natin, binabad natin sa langis. Sinabay na rin natin na ito, camshaft, itong rocker arm, nalinis na rin po niyan sa valve cover. Yan, ganoon lang mga guys. Kasi po, sa mga ganitong trabaho mga guys, sabi ko nga po, tip para sa mga mga baguhan ng mga mekaniko. Yan. Ulitin ko kung gagamit po kayo ng kasi po ngayon mga modelo po ngayon, mga BIOS, pero mga BIOS yung old model, yung first gen sa second gen, may lumalabas na asbestos kaya carbon. Pwede nyo gamitan po noon. Pero sa mga sa mga 456, gamitan nyo po ng ganito, carbon type. Kaya shout out tayo kay Sir Sherwin sa New Bay, Marikina. Ganon din kay bossing yung may-ari. Tapos si Joy, si Melvin. Thank you sa mga sa alalay niyo sa pyesa, kasi mabilis ang pyesa, mabilis din yung gawa. Ganun lang mga guys. Minsan kasi kung mabagal yung pyesa, mabagal din yung gawa. Kung antimano po, kung nakalasan natin yan, sinulat na natin dun sa quotation. Kung nagpa-quotation yung may-ari, sir, ito yung kailangan. Saan ka ba bumibili? Punta ka kay New Bay, sa Concepcion. Katulad nito, sa New Bay po pumunta. Okay mga guys, ngayon ulitin natin. Kung mag-top overhaul po kayo mga guys, gamitan nyo po ng carbon type na cylinder head gasket. Okay. Tapos meron pa tayo rito, pag-usapan doon sa BIOS na palyado.
Mga guys, pasensya na po kayo. Binibigay ko lang yung mga tip para sa mga bigay na sa mga mekaniko para magkaroon kayo ng idea. Ito po, hindi ko pinakita kung paano ko kinalas, kung paano ko troubleshoot. Sabi ko nga po, direct to the point na lang tayo. Pumunta rito, sabi ng may-ari, just overheat yung L300 ko. Kailangan natin ano yan. Sabi nga pinatulan yata ng buong makina. Sabi ko, sir, hindi, head gasket lang yan kasi yung under ng makina mo matino pa. Yes, yung ganun lang mga guys. Ngayon, puntahan natin to. Yan. Ito po, bios na to, palyado. Ang ginawa natin troubleshoot dito mga guys, yung 4 po sa 1, minsan nagbabago yung idling. Kung binunot nyo yung yung ignition coil, yun, walang react. Ganun din yung ignition, yung injector, wala rin react, hindi nagbabago. Ang ginawa natin dito guys, dito sa dalawa, yung 2 at saka 3, ilinipat natin sa 1 at saka 4, ganun pa rin ang nangyayari. Ibig sabihin, walang problema sa ignition coil. Tinoubleshoot natin yung wire, meron naman bato ng kuryente. Ang ginawa natin guys, dito sa injector, yung 1, ay itong 2 saka 3, ilinagay natin sa 4 at saka 1. Lumipat yung problema mga guys. Dati ito, matino itong, itong 2 saka 3. Ang naging problema, nung kinuha natin yung andito sa 4, ilagay natin sa 3, ito ang naging problema. Kaya, nakuha natin yung problema guys. Nagpalit tayo ng 2 injector. Ganun lang po mga guys, hindi ko na po hindi ko na pinakita kung paano mag-troubleshoot. Sinabi ko lang po kung ano yung mga ginawa natin dito. Ito yung mga guys, yung pinagpalitan natin dito. Dito sa L300 kasi habang linilinis to. Yan, ito yung mga guys. Kung makita nyo po, meron tayong in-upload na kulay kulay brown na injector. Pares lang po yun. Magbigay ba ako sa inyo ng tip? Kahit ano po ito, halimbawa po, BIOS, 2NZ, tapos 7K, yung kulay brown, salpakan nyo po, pasok po yan. Yan yung mga yun yung mga tip ni Mang Kanor. Kung pansin nyo to guys, kulay brown yung linagay natin dito. Gamit po ng po yun, ng 7K, pero pasok siya. Okay, ganun lang mga guys. Huwag kayong mag-base sa kulay. Mag-base kayo sa sa resistant. Kung marunong po kayo magbasa ng data, dapat po alam nyo po yung resistant nito. Kaya ganun lang po. Nakuha na natin yung L300, general overhaul, top overhaul. Ito po, palyado dahil dito sa 2 injector. Okay, for the next video mga guys, abangan nyo to kung umandar na. Okay, bye bye.